hindi naman talaga ako hindi ako dumaan ng school ng mga music, hindi. Oo. Kundi sarili kong kagustuhan ito. Oo. Tanda ko pa noon na nung ako ay high school, sabi ng tatay ko, wag, wag ka mag-aral niyan, wala ka naman makigiging pera diyan. Pero talagang Tunay pag-passion, naman. tunay naman. Pag-passion mo at gusto mo talaga, o siguro isa rin yung nagdala sa akin kung bakit ko talaga ginustong maggitara. Sinearch mo yung Dobby, hindi naman tugtog yung nakikita ko eh, puro luto. Mas maraming luto, Oo, no? ano naman ang ba't mo naman nagustuhan to? Ba't ka naman nalinya dito sa pagluluto? Lalo na daw yung pansit. Mm-mm. Oo, ba't ka naman nalinya diyan? Sa Bukayo nagsimula ang pag-ibig ni Pilo at Tekla. Sa bulaklak ng kangkong na pinita sa likod ng kubeta. Sa eroplanong papel, sa kantsawa ng barkada. May istoryang nabuo, walang dapat ipagtaka. Ilang mga malalaking artist na ang nakasama mo, 'di ba? Mm-mm. Like kung di ako nagkakamali, Joey Ayala. Joey Diba? Ayala. May pagkakataon na may communication kayo at Mm, nagkasama. mm, mm. Ano naging feeling mo na? Sino may mga artist na nakasama mo na hinahangaan mo? Kailangan ko muna kasing mag-enjoy para maipasa ko yun sa audience. Hmm. Hindi yung kailangan ipiplease mo lang yung audience, ito yung gusto mong kanta. Kailangan ikaw na artist o tumutugtog o performer, kailangan ma-enjoy mo yung ibibigay mo sa kanila. Yun ang aking paniniwala. Yung style ng music mo, hindi siya, 'di ba? Hindi naman siya variety. Sabi ng mga nakikinig sa'yo, folk song daw. Oh, ano ba talagang klaseng musika yung inihahain mo sa kanila? Kasi pag tumutugtog ka, parang lalo na sa mga events, sa mga bar, 'di ba parang alam na nila pag pumasok ka sa stage, ay alam ko na 'to, alam mo ang piyesa nito, alam ko na. Anong klaseng music ba yung inihahain mo? Sa pagkakataon ngayon, explore lang sila. Makikita rin nila at makikita kung ano talaga yung gusto ng puso nila pagdating sa music. Pero, sasabihin ko, dahil marami na rin ako nakita na kasing edad ko na gusto rin naman, kahit na ang puso nila ay ibang music at hindi folk, babalik ka doon. Babalik ka doon sa una mong narinig nung ipanganak ka at ipaghili ka ng nanay mo. Ganon kaganda ang himig na tatatak sa puso mo, lalo na pag nagkaedad ka na. Babalik ka doon. Spirit FM. Mahilig ka ba sa K-pop? P-pop? Ito, sigurado kami, hindi para sa iyo itong episode ng Tunog Lokal ngayon. Dahil tawagin mo na ang mga tito at tita mo, lolo at lula, dahil ito na po ang bisita natin ngayon. Walang iba, kundi si Dobby, aka Mamay Ano. Yan. Ibig sabihin, pag mga tito at lolo na, ako na yun, di ba kasama ko rin doon? Pwede ka ba sa mga K-pop? Hindi. Pero nasayaw din tayo. Ayan. Siyempre. Ayan, maya, pag-uusapan natin yon dahil yung sayaw ngayon ba, sumasayaw ka pa? Pag paminsan-minsan, kapag Ayun, sa mga apyastahan po. tuturo po tayo ng ballroom din, Ayan. pagay-anggayan din, nabayli din. So unang-una, nagpapasalamat kami dahil alam naming napaka-busy ng schedule mo. Ako rin na nagpapasalamat sa pagkakataong binigay nyo sa akin na marinig nila. Maraming salamat po. Ito na po ang episode ng lokal. So ayan, kwentuhan na tayo. Gusto naming malaman kasi ikaw ay kilala sa Mamay Dobby tapos Mamay Ano. Saan mo nakuha yung Mamay Ano? Ano ba yun? Ano? Kasi ang tatay at nanay ko, pag nagagalit sa akin nung ako ay bata pa, pagbuo, di Dobby Rainer, ang tunay kong pangalan. Dobby Rainer, pang mayaman Doberiano. Doberiano! Ganyan. Pero pag sino-short nila, pag maliit lang, Ano. Kaya medyo, alam niyo naman, may edad na rin tayo, kaya gusto ko, dinagdagan ko ng Mamay, Ano. Yan. So paggalit sila noon. Noon. Yung Doberiano, Yun na yun. Ano pa lang yun? Medyo galit Medyo, pa lang. tapos Ito, pag hinahabol may ka na. diin na, Ano! Yan. Ganon. Hahabulin ka na yan. At saka yun yung aking ginagamit na pangalan, Palayaw, pag ako yung mga natugtog. Pero nito na lang yan siguro bago mag-pandemic,
nag-umpisa yun. So ilan ang ginagamit mong pangalan? Siyempre, ang Doveriano pag nagpapansit ako, pag nagluluto. Pero yung pinakasimple na kilala ninyo, Dobby lang. Dobby, Ayan. ayos na yun. Simple pa yun, ha? Simple yun. Matanong ko lang dahil syempre tunog lokal to eh. So, kailan ka nagsimulang tumugtog? Pwede bang Fourth year high school na ako ng Mamasamain mo ba kung gitara? sasabihin, tatanong ko yung year? Okay lang. Okay lang. Sige, anong taon? High school ako eh. Fourth year high school. 2005. Hindi, 1996. 96. Mm. Aba, 3 dekada na halos, no? 46 na po tayo, kaya mamay na. Oo. Pero proud Hmm. na umabot ako sa gantong edad. Nung nagsimula ka, yan na talaga ang instrumentong Hindi, nandun yung, syempre, gitara ang number 1 na pag-aaralan ng kabataan na katulad ko eh. oo. Sige Eh, lang. marami din tayong ipinupush at pinapag-aralan ng mga instrumento, pero talagang ito yung mas, mas madaling maka-impluwensya sa tao, makapag-express ka ng mga nalalaman mo o ng iyong nararamdaman. Kaya gitara ang na punto ko na pag-aralan talaga. Kaya mula nun gitara talaga. Pero Gitara. tumutugtog ka din ng ibang instruments. Napitik-pitik din minsan ng mga bongo, percussions, ganyan. Percussions. Oo. Pero hindi ko talaga, hindi, at saka, hindi naman talaga ako hindi ako dumaan ng school ng mga music, hindi. Oo. Kundi sarili kong kagustuhan ito. Oo. Tanda ko pa noon na, nung ako ay high school, sabi ng tatay ko, wag ka mag-aral niyan, wala ka naman makigiging pera diyan. Pero talagang Tunay pag-passion- naman. Tunay naman. Pag passion mo at gusto mo talaga, o siguro isa rin yung nagdala sa akin kung bakit ko talaga ginustong maggitara. Dahil sabi niya hindi, siyempre may katigasan din tayo ng Oo. ulo. Hindi, gagawin ko to. Natuto naman ako. Kaya yung siyempre ngayon, yung mga anak ko naman, pag nakikita ko na nahawakan yung gitara, ay, wag niyong hawakan yan. Pero masaya ako noon. Ibig sabihin, baligtad, reverse psychology, no? Hindi, pinapakita ko rin yung side yung airpot ko doon sa anak ko na, wag niyong hawakan yan, gamit ko yan. Pero, siyempre nandun yung kiliti na, mag-aaral, mag-gitara yung ano ko. Hindi ka na Pero, nagbubukas sa plato, ayokong ipakita sa kanya na, Mm. sige, tuloy mo yan, para lalo silang mainggan niya na, yun ang aking way. Yun ang style Para, mo. Style ano style yan? ko. Ma'am Mm. Dobby. Dobby pa lang yan. Triplets kami. Pero balita namin, nung bata ka pa daw, member ka din daw ng dance group. Actually, yung dance group, medyo pagdating dito sa Mindoro, kilala. Anong dance group nga to? Voice True Mix. Yan. So, sumasayaw ka din. Champion din kami ng mga 90s. Ngayon may grupo nga kami batang 90s. Kaso syempre may mga chan na din. Kaya hindi na makatumbling. Pero naging karamihan sa amin, naging hanap buhay yung pagbo-ballroom dancing. Nagtuturo, nagsusumba. Tunay ngayon, kaya ko pa rin magturo. Kaso nga lang talagang mas gusto ko muna ito. Speaking of pagtuturo, nagtuturo ka din sa mga bata, di ba? At ito ay regular job mo o passion mo din lang? Passion ko din lang. Mm-mm. May group kasi kami na tawag namin ni Pamanang Cuerdas. Siya ay SAC-registered. At advocacy yan ng grupo na makapagtanim sa mga bata ng traditional at cultural na kanta. Na bakit parang nalalayo na tayo dun sa sariling atin. Sana may maiwan na turo natin ganyan. Kahit yung mga signal na, yung mga senyasan, mga K-pop na, mga ganyan. Nawawala na yung ating konti man lang na dati chords lang to. Anong chord to? Yan. Anong chord to? ngayon iba na. Ngayon, picture na. Ayun. Pictura na. Oo. Tapos, yung style ng music mo, hindi siya, di ba, hindi naman siya variety. Sabi ng mga nakikinig sa'yo, folk song daw. Ano ba talagang klaseng musika yung inihahain mo sa kanila? Kasi pag tumutugtog ka, parang lalo na sa mga events, sa mga bar, 'di ba parang alam na nila pag pumasok ka sa stage, ay alam ko na 'to, alam ang piyesa nito, alam ko na. Anong klaseng music ba yung inihahain mo? Wala akong itinatatak doon sa pagtugtog ko kung ano ito pero siyempre kalamitan nga ay folk ang tinutugtog ko, yun ang tumatak sa kanila. Pero wala naman pwede akong mag-reggae, pwede ko din gawin. Pero more on enjoyment ako, kung saan ako nag-i-enjoy.
kailangan ko muna kasing mag-enjoy para maipasa ko yun sa audience. Mm. Hindi yung kailangan ipi-please mo lang yung audience, ito yung gusto mong kanta. Kailangan ikaw na artist o tumutugtog o performer, kailangan ma-enjoy mo yung ibibigay mo sa kanila. Yun ang aking paniniwala. Kaya more on enjoyment ako. Hindi ko sinabing ako ay reggae lang o ako ay folk lang. Pero talagang mainly acoustic lang ako, solo. O kung ano yung mga nakikita ko sa paligid, gagawin ko ng kanta yan. Pero yung mga bagong kanta nakaka-adapt ka pa din. Meron naman. Eh kung tanungin ka namin, kahit konti lang, halimbawa, yung bagong kanta style Dobby. Halimbawa, anong kanta ba? Kahit medyo bago, tapos ilalagay mo siya sa Dobby o mamay style. Binigla mo ko Wala ako. O kahit Justin Bieber na sample. Kahit medyo hindi yung bago, hindi pag-iisipan na kinakaya pala nitong gawing style ni Dobby yung kanta. Ito. English to. English. Sigurado ka bang kaya mo pag English? Ito. Kanta ako dito, naka 1K ako dito ng tips sa Ayun, gawin ko daw folk yung mamaya po, ilabas namin yung Gcash. Gawin ko daw folk yung sa Green Day. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bones, no doubt about it. Diba? Okay yun. Pero sometimes I give myself up. Sometimes my mind plays tricks on. Pag ginawa mong reggae yan, and all keeps adding up. Nothing I'm working up, and I'm just a paranoid. I'm just stoned. diba? Yung mga Lani Miss Salucha. Pwede naman. Baka masabihin mo, pinapahirapan ka na lang namin dito. Kala ko, tapos na yung sige, mapunta naman tayo. Meron kang kinakanta na original song na talaga namang, isa pa yun Sabi nga pag ay ni-request talaga minsan napapanood kita pagka nagbabar kami. Talagang sinisigaw nila. Hindi ko muna sabihin yung title, pero gusto ko, sampulan mo nga kami ng isang maiksing kanta nito. Yung pinaka tungkol sa pag-ibig to okay. Sa Bukayo nagsimula ang pag-ibig ni Pilo at Tekla, sa bulaklak ng kangkong na pinita sa likod ng kubeta, sa eroplanong papel, sa kantsawa ng barkada, may istoryang nabuo, walang dapat ipagtaka, hindi naman pinag-usapan ng barkadang walang magawa, nagsimula sa biro, ngayon'y totoo na. Ako'y natatawa at di alam ang sasabihin, dahil kanilang istorya ay katulad ng sa amin. Naaalala mo pa ba kung saan tayo nagsimula? Si Pilo at Tekla, parang kaming dalawa. Sigurado akong title niyan Pilo and Tekla. Yan. Pwede rin Toby and Spirit FM. Yan. So paano mo nasulat yung kantang yan? Originally, ikaw sulat, lahat. melody. So paano mo na areglo yan? Yung simpleng meron tayong kinalakan na Romeo and Juliet, Juan and Maria. Gusto ko namang magkaroon tayo ng isang iba naman version natin. Version natin na Pilo at Tekla. Na yung kaswitan nila, kalambingan nila sa isa't isa, nandun na sana yun yung makuha din natin. Tsaka ang ganda, yung letra ng kanta, yung lyrics talagang
ano siya Pinoy na Pinoy. Ika nga. So, kailan mo ba nasulat yan? Ito ba ay nagtumama na parang tumama sa iyo yung kanta? Sakto ba ito sa nangyari sa iyo? Hindi, may nakita akong magpartner na ganun sa kanta. Pinakialman mo na yung buhay. Pero hindi nila alam na sila yon. Oo, kasi iniba mo naman yung pangalan. Awan ko ngayon, siguro alam na nila pag Pero sa akin, nakita ko yung ganda ng samahan nila. Parang nandun yung nainggit ako. Gusto ko ganito din ako. Pag yan. Kaya mo na sulat yun. No? Kasi paggawa naman natin ng kanta, hindi mawawala na may inspirasyon tayong kukuhanin bago natin sulatan. Tapos ay may tema tayo na susundin bago natin gawan din ng kanta, ng himig, ng liriko, bago natin na mai-present uli sa tao. So basically, nauuna sa iyo yung inspirasyon. Inspiration, idea, tema. Tapos Yan. melody. Mm-mm. Bukod ba sa Pillow and Tekla? Ano ba yung Pillow and Tekla? Istorya ba niyan hanggang ending ng kanta? Talaga sila na nagkatuloyan, no? Para naghiwalay din sila. Sa tunay na buhay. na buhay. Pero hindi ko na dinagdag yun. Yan na. Wag dahil, siyempre, pero yun yung talagang istorya Eh nila. kung sakasakali naman, naghiwalay pala sila, paano mo i-ending yung kanta ngayon pag ni-record mo? Hindi, parang sana sana magkabalikan ulit. Yan. Makita uli yung ningning nung kanilang mata nung una silang nakita. Yun. Parang gano'n. Yan. So bukod ba dyan sa Pillow and Tekla, meron ka pang mga, marami kang Marami. Pero yung sa mga naisulat mo, ano pa yung ilan sa mga paborito mo? Ayun, yung larong bata. Di ba, mahilig tayo maglaro noon. Langit at lupa. Ano pa mga laro nga, parang yung nilalaro mo dati noon sa may doon sa banda-banda roon. Computers. Wow, gadget boy. Yeah, mga patintero. Sa amin, ganon. patintero, Ayan. tumbang lata, luksong tinik. Luksong Ay, baka. pero talagang tumatak sa akin nung ako estudyante sa Dirati ko yung langit at lupa. Langit, Yun lupa. yung laro, di ba? Dahil pagtanghali, yun yung... Pero yung kanta, sabi ko doon sa kanta, ito yung laro natin noon, pero naglalaro pa rin tayo nito ngayon. Kaso sa panahon ngayon, habang nilalaro natin yung langit at lupa, iba na, totoong buhay na eh. Hindi na basta laro lang. Parang ganun. Na talaga. Sige, padinig kami ko sample ng langit at lupa. Ayan. Second verse na nga kakantahin, yung part. Wala, dito tayo. Langit at lupa, yan ang kalagayan natin ngayon. Nakayukong nakatingin sa akin, nakatingalang nagpapalipad hangin. Balaguong, wala nang ganyan ngayon. Naghihintay na lang ng pagkakataon. Langit at lupa ay muling magkasalubong. Hinahanap ko laro natin noon, ngayon totoong buhay na, hindi na to laro ngayon. Yan ang laro natin noon, magpasa hanggang ngayon. Langit at lupa, larong bata. Sino ang taya? Yan yung larong bata pa rin. Ganda ah. Tsaka yung mga ginamit mo salita dito talagang pasok sa panlasa, no? Binalagoong. Naghanap nga ako nung talagang salitang Mindoro na iniipon ko pa hanggang sige ngayon nga, bago yung ko gawa ng kanta. Yung binalagoong paliwanag mo sa Balagoong. mga K-pops natin. Eh di yung matagal ng taya, Yan. Binalagoong. naging baguong na Ayan. sa kahahabol, hindi makataya. Yun. Ayun, yung mga kanta mo Balagoong. talaga, may touch talaga ng, sabihin eh, Mindoro. Mindoro talaga. Tapos, Proud. ito mga to,
Hindi mo pa siya na i-record, no? Hindi. Never. Hindi pa... Yun, FB lang. Mm. Nagbukas ako dati ng YouTube channel, hindi ko naman, kasi para sa akin talaga ang music, hindi naman talaga dapat pagkakitaan. Oo. Kung kikita siya, dapat ay yung sapat lang, kapalit nung kanyang pero more on i-express mo lang yung napansin mo sa paligid, yung mga issues, yun ang Kumbaga, dapat. inililipat mo lang siya sa Oo. melodiya, no? Kumbaga ay ito yung gusto kong sabihin, idadaan ko sa kanta. Yun. No? At mas naging expressive naman, diba? Kaya ako naman natanong, hindi pa man i-record. Pero alam namin at alam ko din na ilang mga malalaking artist na ang nakasama mo, di ba? Like, kung di ako nagkakamali, Joey Ayala. Joey Ayala. May pagkakataon na may communication kayo at nagkasama. Ano naging feeling mo na? Sino may mga artist na nakasama mo na hinahangaan mo? At Joey Ayala, Noel Cabangon, yun. Lolita Carbon, The Jerks, Wawi de Guzman, yung pala dancer pala yun. Spencer Reyes. Nagpo-poksong pala yun. Oo. Hindi, doon sa more on talaga ako sa environmental music. Yun. So, nakasama mo sila at nadinig nila yung composition mo. Anong reaction nila nun? Natuwa ako sa sinabi nila na chinat pa ako. Sila pa tulad ni Sir Joey Ayala, sinabi niya sa akin na siya pang nag-add sa akin sa FB. Nakabang ko nun. Pinagbalaki mo agad. Oo, pinagaganyan ko agad sa Hindi mo muna in-accept. Hindi ko muna in-accept. Tingnan nyo, ganun. Che? pero hindi talagang nakakataba ng puso yung ganun. Tapos nag-chat pa siya sa akin ng Kanang umulit. Dobby, ang gaganda ng gawa mo, ang gagaling ng gawa mo. Tapos may isa pa siyang chat sa akin na Dobby, punta ka dito sa Manila, mag-recording tayo ng isang malinis. Nahiya pa ako, sana mapanood niya to. Nahiya pa ako dahil parang ako pa yung tumanggi na Sir Joey, ang layo po natin, hayaan niyo po at banda-bander yan, tayo po gusto ko po kayong makasama. Pero ang totoo talagang budget-wise na pamasahe, kasi pamasahe pa lang, papunta doon, ginto na pagkain mo pa. At saka yung halimbawa, kasama mo na siya na, hindi, Sir Joey, gusto mo burger? Bibila akong bahala. Meron man lang sanang pang ganun para Pero yun talaga ang katotohanan na ang mga artist, kahit naman saan, budget talagang kailangan para din magtuloy-tuloy. Sabi mo nga kanina, kahit expression lang yung music, pero kailangan din para mabuhay. kasi syempre, pag may mga ganyang pagkakataon, kung di man lang po sa mga nanonood, baka naman, sponsorship lang, one way lang, paluwas, bahala ka na daw pa uwi. Parang ganun. Pwede namang maglangoy at saka maglakad. Hindi, Looper. Maganda din sana, kung halimbawa, katulad nito, may makapansin, ay ganun ba? Di ba? Malay naman. Hindi lang kasi ako ang nakakaranas ng ganyan. May particular regional song ka ba na sinabi niya, ito yung gawin natin pagka lumuwas ka? Narinig niya yung Pilo at Tekla, narinig niya yung isa pa na sabi niya pa nga yung magugustuhan ni Dong Abay, ni Master Dong Abay. Basta marami pa, meron pa nga sabi niya, kailangan daw niyang gumawa nito. Tapos ay baka meron ka. Sabi ko, meron ako, ay hindi ko palang nasabi din sa kanya. Pinadalan pa niya ako ng libro. Ayun. Ni Sir Joey. Natuwa naman ako, anong title ng libro? Bob Dylan na folk song din, Hindi, yung parang story siya ng ng mga hindi nakikitang tao. Inglesin mo nga, yun ang title Yung mga hindi nakikitang tao sa society. Ang sunod kong tanong. So yun, naging inspirasyon mo din. Sa kanya galing, Joey Ayala yan, So, ibig sabihin, pag binigay sa'yo, may value talaga. Tsaka, babasahin mo. Yun yung mga kaya hindi na kailangan ng pirma, hindi na kailangan. Kasi siya mismo, Kaya natutuwa ako doon sa ganun. Sarap na. Gusto ko nga rin siyang gawa ng kanta Lahat ng mga naging kasama kong sikat. Sabihin natin pang national artist level na, gusto ko silang gawa ng kanta. Na sana, marinig nila tayo. Yung mga musician na nandito, para magkaroon naman ng break sa tsaka, may makarinig, mag-support, mag-support locally. Kahit locally lang. Kahit hindi na ako, wag na ako. Basta yung lalo na yung mga papasibol na
Kakikita naman natin na magaling, mabait. Ibig ko sabihin, syempre kasama sa criteria yon, mabait, magaling, marunong. Yun. Ayun. So, Tulungan yun. bukod sa pagtugtog, 'di ba? Alam natin na ito, ano mo na to mahilig kang magluto. Pagluluto ang mahilig sa akin. Sabi ko nga po, pag sinearch mo yung Dobby, hindi naman tugtog yung nakikita ko puro luto. Mas maraming luto. Oo. No? Ano naman ang ba't mo naman nagustuhan to? Ba't ka naman nalinya dito sa pagluluto? Lalo na daw yung pansit. Oo, ba't ka naman nalinya diyan? Gusto ko talaga magluto. Sa amin talaga lalaki ang nagluluto. Sa pamilya namin. Nagluluto rin katulad si Mader. Nagluluto din siya. Pero talagang ang tatay ko ang siluto yun. Siya ang bibili nito, mamamalingki, lulutuin na rin niya. Nakuha ko yun na masarap ding magluto at mag-share na minsan nagkakaroon pa ng pagtatalo, sa simpleng adobo, magtatalo. Hindi yan adobo, ganyan. Pero yung ginawa ko pati dati, nagtayo ako ng pansitan. Ayan, 2018 yun. Tapos malakas, biglang nag-pandemic, nagkaroon ng widening ang daan na tanggal, kaya nagkaroon din ng aberya na magtuloy. Pero tuloy pa din ang pa-order ko, pero bila-bilao na lang at hindi na rin ako nagpo-post. Yun, mga tropa, tinatawagan ako, may bayad yun. Tayo magluto. Gito, ikaw nang bahala sa pulutan. Ganyan, halimbawa ganyan, pulutan. Pero kami rin naman ang ang kakain. Oo. Di ang sarap. Hanggang ngayon, di ba, may mga umo-order pa, may mga, anong specialty na pansit natin? Syempre batil patong. Yun. Kasi ang asawa ko ay taga Isabela, yun ang specialty na ginawa ko ng sarili kong version na alam ko. Kasi pag sinabing Mindoro Kalapan, ay sabi mo pag mali ano ang inyong kilalang pagkain doon? Wala. Ganun din lang, parang nanggagat. Adobo. Yun. Magkakagulo pa doon. Pero naisip ko, magkaroon tayo ng sariling atin na, marami tayong pusit. Diga? Yun ang inilagay ko dun inilaw ko sa pansit. At yun naman ang naging best seller ko. Oo. May pusit, may itlog, may gulay. Nakaka-order pa through online, di ba? Pwede pa. Tsaka pag may mga okasyon, pwede kang magluto nun, di ba? Pero, banda-banda rin naman baka. Sabay ikaw na rin daw ang seset. Ikaw na rin natutugtog ko sa event. Nakakapagod yun. So, ayun. Ang dami pang story ang pwedeng ikwento sa atin si Dobby, Mamay ang Duberiano. Ayan. Pero gusto ka naming panghuling mensahe mo. Kasi, sabi mo kanina, you're 46. No? Ano yung mga bihira na ito nagpo-folk song? No? Bihira na. Yung mga kabataan, paano mo sila i-encourage na itong musikang ito, itong ginagawa ko, itong pagtugtog ko ng ganitong klaseng musika, sana ay magustuhan nyo din. At matutuwa ka siguro kung may makita kang bata na nagpo-folk song. So, ano mensahe mo sa mga bata? Sa pagkakataon ngayon, explore lang sila. Makikita rin nila at makikita kung ano talaga yung gusto ng puso nila pagdating sa music. Pero, sasabihin ko, dahil marami na rin ako nakita na kasing edad ko na gusto rin naman, kahit na ang puso nila ay ibang music at hindi folk, babalik ka doon. Babalik ka doon sa una mong narinig nung ipanganak ka at ipaghilig ka ng nanay mo. Ganon kaganda ang himig na tatatak sa puso mo, lalo na pag nagkaedad ka na. Babalik ka doon. Ayun. Yan. So, yun. Talaga naman. Abangan nyo din yung mga pansit, pagtugtog. Magkaiba ba ng Facebook account ito? Hindi. Gusto ko nga, isa na lang isa na lang. So, ma-flash naman natin yan sa mga kung saan nyo pwedeng ma-contact at kung gusto nyo ng masarap na pansit at napakagandang mga tugtugan. Yung mga tito at tita at pati na rin sabi nga yung mga bata, nakakatuwa kung kayo ay mapapakinggan nila. Maraming salamat sa ating bisita ngayon sa ating Tunog Lokal. Ayan, maraming salamat, Dobby. At may gusto ka pa bang pasalamatan? Ay, shout out daw ikagalit. sa mga sa aking pahili group.
Yung pag nagpapahilian kami kasi ng pagkain ng mga yan eh. Pag ako napunta dito, ganyan. Eto na, Pahili Group, binabati ko kayo. Luto na ulit tayo mamaya. Pangalan pa lang, alam ko na. Pahilian. Pahilian, ano? Okay, so meron pa. Yes, maraming salamat. At ito na po ang bagong version. Bagong version ng kanta mo. Ano yun? Teka lang. Dayo. Linggo nga pala. Kasama ko ang Tito Toby nyo. Yun, Tito Moto. Trio tuwing linggo sa Dayo. Kasi dati, siya lang, Tito Moto, parang gusto na kong palitan, Kuya Moto na lang sana. So, yun, every Sunday po, Dayo. So, maraming salamat. So, ito pong episode ng Tunog Lokal. Ito pong Spirit FM TV. Tara, kwentuhan tayo!